Mabuhay science fans! Ako po si April May Linsangan Manghas, ang Scientia Thesis Grantee for the year 2024. Kasama ang Team DNA Barcoding, layunin naming makapag-profile ng mga possible invasive fish species sa Pantabangan Dam, nabanta sa populasyon ng mga endemic o indigenous na mga isda. Gamit ang morphological identification, DNA barcoding at phylogenetic analysis, aming inaalam at sinasala ang bawat species ng isda na matatagpuan sa Pantabangan Dam upang makategorize kung sila ba ay invasive, potentially invasive, or beneficial para sa local biodiversity ng naturang dam. Nagsimula ang aming grupo na mangolekta ng mga sample noong August 31 hanggang September 1 para sa sampling ng wet season. Nagpunta kami sa 3 lokasyon na kadalasang pinangingisdaan ng mga Pantabangenyo at 2 pang tributary o daluyan ng tubig patungong Pantabangan Dam upang masiguradong makukuha ang majority ng mga species ng isda sa dam. Total of 41 na isda ang nakuha namin sa first sampling at base sa mga lokal na katawagan ng mga mangingisdang Pantabangenyo ay nasa 10 to 12 species ng isda ang nakolekta at ito'y kasalukuyang sumasailalim ng morphological identification kung saan tinitingnan ng kulay, hugis, sukat, pattern ng mga kaliskis, bilang ng mga palikpik at fin rays na taglay ng isda at ito ay kinukuhanan ng litrato para mai-record. Ngunit ang aming grupo ay baguhan pa lamang sa pag-identify ng mga isdang nakuha, kung kaya't kami ay naghahanap pa ng mga resources tulad ng mga records o libro na naglalaman ng guide o listahan ng mga physical characteristics ng mga freshwater fishes upang ito'y ma-identify ng wasto. Nasa optimization phase kami ngayon ng aming molecular methods para masigurong maganda ang kalalabasan ng DNA extraction at polymerase chain reaction o PCR. Sa proseso ng DNA extraction, in-isolate ang DNA ng isda mula sa muscle tissue gamit ang 10% Chilex solution at thermoshaker. Ang product na nakuha sa DNA extraction ang siya namang ginamit sa PCR o proseso kung saan ina-amplify o pinaparami ang kopya ng specific DNA segment na ginagamit sa pag-identify ng mga isda, which is the cytochrome oxidase subunit 1 gene or COI gene. Gumamit kami ng Promega GoTac G2 Green Master Mix at Thermocycler para sa PCR. At para malaman kung successful ba ang DNA extraction at PCR na aming ginawa, ay gumamit kami ng agarose gel electrophoresis o AGE. Ito ang proseso kung saan dumadaan ang negatively charged DNA molecule sa agarose matrix papunta sa positive pole na nasa isang electrical field. Sineseparate nito ang mga DNA fragments based sa size. Gamit ang transilluminator, na-view namin ang resulta ng AGE. Gumamit kami ng gel red bilang stain upang mag-fluoresce ang mga bands, kung saan makikita ang 650 base pair of COI gene. Dito sa unang trial, makikita na successful naman ang DNA extraction at PCR na ginawa. Ngunit merong mga primer-dimer o mga primer na walang kinapitang DNA template kung kaya't kumapit sila sa isa pang primer. Dahil dito, mag-a-adjust kami sa amount ng primer na ilalagay upang sa susunod na run ng mga samples ay hindi na ito lumitaw. Patuloy naman ang pag-process ng iba pang mga samples para mapadala ito sa isang partner laboratory located in South Korea upang mapasequence ang mga DNA samples for DNA barcoding. Gagamit kami ng mga databases tulad ng Mega11 software para sa alignment ng sequences at BLASTn naman para sa comparison ng mga DNA sequences for species identification. Ang resulta ng DNA barcoding at morphological identification ay gagamitin upang ma-confirm ang species identity ng mga isda. By January ay magkakaroon muli kami ng sampling para naman sa dry season upang makakuha pa ng ibang species ng isda na matatagpuan sa Pantabangan Dam. Once na matapos ang pag-process ng mga sample morphologically and molecularly, ika-classify naman ang mga confirmed species base sa kanilang invasive behavior at phylogenetic relationship ng bawat species. At ang magiging final product ng aming study ay makabuo ng isang inventory ng mga isda sa Pantabangan Dam na naglalaman ng iba't ibang impormasyon na makatutulong sa mga lokal na mangingisda upang mapangalagaan, mapagyaman at patuloy pang mapakinabangan ang yamang tubig ng Pantabangan Dam ng mga susunod na henerasyon. Muli, maraming salamat po sa lahat na nanonood at sumusuporta sa Scientia at sa journey ng aming thesis na profiling of invasive ichthyofaunal species in Pantabangan Dam through DNA barcoding. Patuloy po nating suportahan ang STEM education at research dito sa Pilipinas upang mapalakas ang inobasyon, makalikha ng mga oportunidad, matugunan ang mga problemang kinakaharap ng ating bansa at ma-promote ang conservation ng mga likas na yaman. Para sa Scientia, para sa atin,
at para sa bayan.